Naranasan ng Iran ang impyerno matapos ang mga lihim na pag-atake na iniugnay sa United Arab Emirates na tumama sa mga target sa loob ng Iran, kabilang ang refinery sa isla ng Lavan sa Golpo ng Persia. Sa isang tahimik na opensiba na naging tampok sa mga balita nitong Martes, 12 ng Mayo, 2026. Eksaktong sa panahon na pinalalawak ng Estados Unidos ang paghahanap sa mga network ng Islamic Revolutionary Guard at muling binobomba ng Israel ang mga posisyon na konektado sa Hezbollah sa Lebanon. Malaki ang epekto nito sa Tehran dahil hindi lang Washington o Tel Aviv ang naglalagay ng pressure, kundi pati na rin ang mga bansa sa Golpo na ilang taon nang binabantaan ng drone, missile, milisya at mga lihim na network na konektado sa rehimeng Iranian. Ngayon, gumaganti na sila laban sa mga sensitibong bahagi ng makinaryang sumusuporta sa langis, pera, pamunuan ng militar at infrastruktura. Ikukwento ko na sa iyo lahat ng yan, pero ngayon, siguradong gusto mong nakasubscribe ka sa channel para manatiling well-informed. Real-time na impormasyon, mataas ang kalidad ng pamamahayag ayon sa kredibilidad ni Milson Alves. Ang pinakasensitibong impormasyon ay dumani nagsagawa ang United Arab Emirates ng lihim na pag-atake sa Iran, kabilang ang refinery sa isla ng Lavan, Golpo ng Persia, noong unang bahagi ng Abril. Hindi inamin ng Abu Dhabi sa publiko ang aksyon, pero malaki pa rin ang naging epekto nito. Dahil direktang inuugnay nito ang isang bansa sa Gulpo sa opensiba sa teritoryo ng Iran, habang ang Tehran ay may presyon mula sa Estados Unidos at Israel. Mahalaga ang isla ng Lavan dahil naroon ang mga estrukturang konektado sa enerhiya ng Iran. Walang opisyal na bilang ang namatay sa pag-ataking iniuugnay sa mga Emirado. Napagtanto ng rehimeng Iranian na ang kanilang mga refinerya, mga ruta at estruktura ng pananalapi ay hindi na protektado lamang ng distansya o ng banta ng pagganti. Ang pag-atake ay tumama sa isang sensitibong bahagi ng rehimen. Ang dahilan ng ganitong reaksyon sa rehiyon ay bunga ng mga taon ng panggigipit ng Iran sa mga kapitbahay at kalaban nito. Gumamit ang rehimen ng milisya, drone, misil, barko at lihim na network para takutin ang Golpo, suportahan ng mga armadong kaalyado at palawakin ang impluensya nang hindi inaako ang buong gastos ng hayagang digmaan. Ngayon, dumarating na ang mga tugon sa iba't ibang paraan. Mga lihim na pag-atake, sanksyon, gantimpala para sa impormasyon, pag-aresto ng mga pinaghihinalaan at pambobomba laban sa mga kaalyadong grupo. Ang Iran na nagtangkang magpakalat ng takot sa paligid ay nagsisimula ng maramdaman ang takot na iyon na bumabalik sa loob ng sarili nitong estruktura. Nagbukas ang Estados Unidos ng direktang laban sa pera ng Islamikong Revolusyonaryong Gwardiya, hindi lang militar ang pagtugis dito. Ito ay pinansyal, legal at intelihensya. Kasama rin sa pressure na ito ang gantimpala. Nag-aalok ang Rewards for Justice ng hanggang $15 milyong para sa impormasyong makakatulong mapatigil ang mga mekanismong pinansyal ng Revolusyonaryong Gwardiya at Puwersang Quds. Noong Marso, iniulat ng Reuters na nag-alok ang Washington na hanggang $10 milyong para sa impormasyon ukol sa matataas na opisyal ng militar at intelihensya kaugnay ng rehimen ng Iran. Malinaw ang lohika. Ilangtad kung sino ang namumuno, putulin ang pinagmumulan ng pondo at pahirapan ang galaw ng mga sumusuporta sa makina sa likod ng mga panlabas na operasyon ng Tehran. Samantala, pinalakas ng Israel ang mga pag-atake laban sa Hezbollah sa Lebanon. Ngayong Martes, binomba ng Israeli Air Force ang Timog Lebanon at Lambak ng Beka. Ayon sa ahensiyang pambansa ng Lebanon, 3 ang patay at 4 ang sugatan sa mga pag-atake sa Gibchit. Ayon sa Ministry ng Kalusugan ng Lebanon, mula nang magsimula ang digmaan noong Marso, umabot na sa 2,882 ang bilang ng mga namatay at 8,786 ang mga nasugatan. Ang pagkamatay ni Ahmed Galeb Balaut ay lalong nagpapabigat sa opensiba. Kinumpirma ng Hezbollah na namatay siya sa airstrike malapit sa Beirut noong Mayo 6 at ayon sa Israel, siya ay kumander ng elite na puwersang Haduan. Pinapakitang hindi lang hiwalay na posisyon ang target ng Israel. Nilalayon ng opensiba na tamaan ang kadena ng utos sa pagitan ng Hezbollah, Iran at Revolusyonaryong Gwardiya. Para sa Tehran, bawat komandanteng napatay sa Lebanon ay nangangahulugan ng pagkawala ng impluensya at mas malaking hirap na magamit ang grupo bilang kasangkapan sa panggigipit laban sa Israel. Tinatangkang lumaban ng Hezbollah sa politika ng Lebanon.
Hiniling ni Naim Kassem sa pamahalaan ng Lebanon na itigil ang direktang negosasyon sa Israel sa Washington at iginiit na dapat ay hindi direktang pag-uusap lang. Sinabi rin niya na ang armas ng grupo ay panloob na usapin ng Lebanon. Ngunit iginiit ng pamahalaan ng Lebanon ang pagtigil ng labanan, pag-alis ng Israel, presensya ng hukbong sandatahan ng Lebanon sa timog ng Ilog Litani, pagpapalaya ng mga bilanggo at pagbabalik ng mga lungikas. Ipinapakita ng alitan ang matinding pagkakahati. Sinisikap ng Hezbollah panatilihin ang armadong kapangyarihan nito habang pasa ng Lebanon ang makatao at pampulitikang kabayaran ng digmaan. Sumali rin ang Arabia Saudita dito. Iniulat ng Reuters na lihim na inatake ng Riyadh ang Iran sa huling bahagi ng Marso bilang tugon sa mga aksyon ng Iran laban sa kaharian. Ipinunto ng ulat na ito raw ang kauna-unahang kilalang direktang aksyong militar ng Arabia Saudita sa loob ng teritoryo ng Iran. Pinalalalim ng impormasyong ito ang pagbabago sa Golpo. Ang mga bansang dati ay gumagamit lang ng diplomasya para sa proteksyon ay mas matindi na ngayon ang tugon kapag tinatarget ng Iran ang mga daungan, mga refinerya ng langis, base militar at rutang kalakalan. Pinili ng Bahrain ang panloob na seguridad. Inanunsyo ng mga lokal na otoridad ang pag-aresto sa 41 katao na inakusahan ng kaugnayan sa Revolusyonaryong Gwardiya at pagpupundo ng terorismo. Ginawa ang hakbang na ito habang may tensyon sa Golpo, matapos bantaan ng Iran ang mga barko at base ng US. Ipinapakita ng ganitong aksyon na ang pagsikin sa Teheran ay hindi lang sa malalaking pag-atake. Umusad din ito sa pamamagitan ng mga investigasyon, pag-aresto at pagharang sa mga network na maaring magsilbing lihim na suporta sa rehimen ng Iran sa ibang mga bansa. Ang mga kamakailang kaganapan ng dahilan kaya target ng Washington ang Revolusyonaryong Gwardiya. Noong 2020 sa utos ni Donald Trump, pinatay ng Estados Unidos si Qasem Soleimani, pinuno ng puwersang Quds, malapit sa paliparan ng Baghdad. Ayon sa kagawaran ng tanggulan, ginawa ang aksyon para protektahan ang mga Amerikano sa ibang bansa. Ang mga Amerikano sa ibang bansa at inuri si Soleimani bilang pinuno ng teroristang organisasyong itinalaga ng Estados Unidos. Ipinakita ng insidenteng yon na handa ang Washington na targetin ang pinakamataas na opisyal ng makinaryang Iranian kapag tinataya nila ang direktang banta. Sa 2026 mas kalat ang presyon. Mga parusa, dantimpala, intelihensya, mga kaalyado sa reyon at mga pag-atake laban sa mga panlabas na sanggay ng rehimen. Isa pang bagay na bumabalik sa alaala ng Golpo ay ang mga pag-atake noong 2019 laban sa mga pasilidad ng langis ng Saudi sa Abqaiq at Quraysh. Noong panahong yon, higit kalahati ng produksyon ng langis ng Saudi ang nabawasan ilang araw dahil sa opensiba na nagpakita kung paano kayang tamaan ng drone at misil ang enerhiya, merkado at seguridad kahit walang idineklarang digmaan. Estados Unidos, Arabia Saudita at mga bansang Europeo ay sinisisi ang Iran. Inaatake ng Israel ang Hezbollah para pahinain ang militar na koneksyon ng Iran sa Lebanon. Pinupuntiriya ng Estados Unidos ang Revolusyonaryong Gwardiya sa pamamagitan ng pera, mga gantimpala at mga parusya. Ayon sa Reuters, sumagot ang Arabia Saudita sa pamamagitan ng lihim na aksyon sa Iran. Ayon sa ulat na inilathala ng pandaigdigang media, tinamaan umano ng mga Emirado ang isang refinerya ng langis sa Iran. May kanya-kanyang paraan ang bawat panig, pero lahat nagpapalakas ng presyon sa isang sentro. Estruktura na papahintulot sa rehimen ng Iran na pundohan ng mga kaalyado, takutin ng mga kapitbahay at panatilihin ng impluensya sa reyon. Pwede pa ring subukan ng Tehran na tumugon sa pamamagitan ng mga bagong banta, pero iba na ang realidad ngayon. Ang kanilang mga network, mga komandante, mga kaalyado at infrastruktura ay dumaan sa isang pambihirang yugto ng pagkalantad. Ako si Milson Alves News. Layunin kong bigyan ka ng tapat na impormasyon araw-araw. Makikita ang mga link ng balita sa video description. I-like ang video, mag-subscribe at sa bandang huli, tingnan ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.